Ako si Daniel, 12 taong gulang, at ang pinsan kong si Mia ay kasing edad ko. Minsan, sa isang mainit na araw ng bakasyon, napagdesisyonan naming maglakbay patungo sa isang isla, isang lugar na matagal nang bumabalot sa aming isipan dahil sa mga kwento ng matatanda. Ang isla sa ulap ang tawag nila dito. Malabong makita mula sa dalampasigan, tila natatakpan ng ulap. Ngunit sa kabila ng misteryo nito, ang kagandahan nito ang nagtulak sa amin upang pasukin. Pagdating namin sa isla, agad naming naramdaman ang malamig na hangin na tila gumagapang sa aming balat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ingay ng ibon, walang tunog ng alon. Tila huminto ang oras sa paligid. Naglakad kami sa makipot na daan patungo sa puso ng isla, habang ang mga puno ay tila nagmamasid sa bawat hakbang namin. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa paggalaw ng hangin, na para bang may gustong iparating. Mia, parang nakakatakot dito, bulong ko habang naglalakad kami. Ngumiti siya, bagaman may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kaya natin ito, Daniel, walang atrasan. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, alam kong nararamdaman din niya ang kaba. Ang isla ay may kakaibang aura na tila may lihim na nagtatago sa likod ng mga puno at batuhan. Habang kami naglalakbay, napansin namin ang isang lumang bahay na tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga dingding ay nababalutan ng lumot at ang mga bintana ay basag. Sa loob, may kakaibang amoy na tila nagmumula sa mga bagay na matagal nang nakatago. Ang sahig ay puno ng alikabok, ngunit sa gitna nito may isang kahon na tila sinadyang ilagay upang maghintay na mabuksan. Sa pagdampi ng mga daliri ko sa kahon, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Dapat ba natin itong buksan? Tanong ni Mia, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aming kuryosidad na hindi mapigilan. Sa pag-angat ko ng takip ng kahon, isang lumang larawan ang bumungad sa amin. Ang larawan ay may mga mukha na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung sino. Parang may kilig na bumalot sa akin, may kung anong nakatagong kwento ang larawan na iyon. Kasabay ng pagkapukaw ng aming kuryosidad, isang malakas na tunog ang biglang umaling-awngaw mula sa labas. Parang may naglalakad sa paligid ng bahay, ang bawat yapak ay pumapailan lang sa katahimikan ng lugar. Sino yan? Tanong ni Mia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Nagmadali kaming tumingin sa bintana, ngunit walang tao sa labas. Binalot kami ng takot, ngunit hindi namin maaring basta na lamang umalis. Ang isla ay may lihim na tila humihila sa amin upang tuklasin pa. Sa gitna ng aming pagkalito, napansin namin ang isang sulat sa ilalim ng larawan. Ang papel ay kupas na at ang mga letra ay halos hindi na mabasa. Ngunit isang pangungusap ang malinaw. Ang lihim ng isla ay nasa inyong mga kamay. Sa pagtingin namin sa isa't isa, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid. Ano ang ibig sabihin ng sulat? Ano ang lihim na aming natuklasan? Sa gitna ng aming takot at pag-aalinlangan, may bahagi ng aming isipan ang nagsasabing hindi ito ang huling beses na mararamdaman namin ang ganitong kaba. Nang bumalik kami sa aming kubo matapos ang di inaasahang mga pangyayari, ang mga alon ng dagat ay tila bumilis ang hampas sa pampang. Ang hangin ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang may paparating na hindi maganda. Hindi ko maalis sa isip ko ang nakakatakot na tunog na narinig namin sa kagubatan kanina at ang pag-uga ng lupa na tila isang babala. Pati si Miguel ay tahimik na nakayukayok sa gilid. Malayo ang tingin sa dagat. Ang isla na ito'y may lihim na hindi natin alam, bulong ni Miguel, na para bang sinusubukan niyang intindihin ang mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag. Bakit tayo pa ang napili para dito? Napatingin ako sa kanya, sinusubukang magpatawa para mapawi ang tensyon. Baka kasi tayo lang ang matapang na sumubok pumunta sa isla sa ulap.
Ngunit kahit ang pilit na tawanan ko ay hindi sapat para mapawi ang bigat ng hangin sa paligid. Bumalik sa akin ang mga kwento ni Lolo na minsang nasambit na ang isla ay may mga tagapagbantay, mga espiritu ng kalikasan na di umano'y nagpoprotekta sa lihim nito. Ngunit sa lahat ng kanyang mga kwento, walang nabanggit na panganib, kundi mga misteryo lamang na tila isang palaisipan. Sa kabila ng aming kaba, napagkasunduan namin ni Miguel na bumalik sa kagubatan kinabukasan. Kailangan naming malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa isla. Hindi kami maaaring umalis na hindi nalalamang may kapayapaan ang lugar na ito. Sa kabila ng takot, ang kuryosidad ay mas malakas, hinihila kami ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Kinabukasan, maaga kaming bumangon. Ang araw ay tila pagong sa pag-akyat sa langit at ang mga ibon ay maagang nagliparan, tila may abalang hinahabol. Sa bawat hakbang namin papasok sa kagubatan, ramdam ko ang aking puso na bumibilis ang tibok. Si Miguel ay tahimik na sumusunod sa akin, ngunit ramdam ko ang kanyang tensiyon sa bawat kaluskos ng dahon. Habang lumalalim kami sa loob, bumalik ang tunog na narinig namin kahapon, isang malalim, mahabang ungol na nagmumula sa kung saan. Naghawak kami ng kamay ni Miguel, pinipilit maging matatag sa kabila ng takot. Sa isang sulok ng kagubatan, natagpuan namin ang isang matandang balon na hindi namin dati napansin. Ito ay parang isang anino na nakatago sa ilalim ng mga puno. Ang bibig nito ay nakabuka na parang naghihintay sa kung sino man ang maglakas loob na sumilip. Hindi natin ito nakita dati, di ba? Tanong ni Miguel habang unti-unti kaming lumalapit sa balon. Umiling ako, tanda na hindi ko rin maalala ang matandang estrukturang ito. Lalo akong naguluhan. Bakit may balon sa gitna ng kagubatan? Sino ang gumawa nito at para saan? Sa paglapit namin, napansin namin na ang paligid ng balon ay may mga ukit na simbolo na hindi namin maintindihan. Ang mga ito ay tila bahagi ng isang sinaunang ritual, mga marka na nagkukwento ng kasaysayan o babala. Sa kabila ng takot, hindi ko napigilang sumilip sa loob ng balon. Ang dilim ay nagmistulang walang hanggan habang ang tunog na ungol ay lalong lumalakas. Miguel, may ilaw ka ba? Tanong ko, habol ang paghinga. Agad niyang kinuha ang flashlight mula sa bulsa. Nang sinindihan niya ito, unti-unting lumitaw ang mga pader ng balon. Makinis ang pagkagawa at tila hindi basta-basta napapatina ng panahon. Sa paggalugad ng liwanag sa loob, may nakita kaming isang bagay na lubos na kinasindak namin. Isang lumang kahon na tila yari sa ginto, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Hindi namin alam kung paano ito napunta roon o kung anong taglay na misteryo ang nasa loob nito. Anong gagawin natin? Tanong ni Miguel, halata sa tinig ang kaba. Siguro dapat natin itong buksan, sagot ko, bagamat ang puso ko'y parang nag-aalangan. Sino ang mag-aakala na sa aming pag-usisa, isang kahon ang magdadala ng pagbabago sa aming buhay? Dahan-dahan naming iniabot ang kahon, nanginginig ang mga kamay sa kaba at takot. Sa pagbuka nito, bumungad sa amin ang isang lumang mapa, tila nagpapakita ng mga lugar sa isla na hindi pa namin nararating. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang isang sulat na kasama nito. Nakasulat sa isang wikang hindi namin maintindihan. Sa likod ng sulat, may nakaguhit na larawan ng isang lugar na tila pamilyar. Sa tingin ko, ito ay isang pahiwatig, sabi ni Miguel, habang sinisikap intindihin ang mga guhit sa mapa. Ngunit bago pa namin lubusang maunawaan ang lahat, narinig namin ang yabag ng mga paa na papalapit sa amin. Mabilis kaming nagtakip ng ilaw at nagkubli. Sino ang nasa kagubatan na ito? Ang aming puso ay pumintig sa kaba, habang ang anino ng isang figura ay lumitaw sa gilid ng balon. Hindi namin alam kung ito'y kaibigan o kaaway. Sa gitna ng dilim, ang aming paglalakbay sa isla ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang lihim na hindi namin inaasahan at isang takot na hindi namin matatakasan. Nang gumising ako kinabukasan,
Dama ko pa rin ang lamig ng simoy ng hangin na dala ng gabi. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang walang kapantay na sayaw sa baybayin, habang ang langit ay unti-unting nag-iiba ng kulay mula sa madilim na asul patungo sa mapusyaw na kahel. Ang isla sa ulap ay tila isang mahiwagang lugar sa mga oras na ito ng umaga, at ito'y nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Si Rina, ang aking pinsan, ay abala sa pag-aayos ng aming mga gamit. Kahapon ay isa sa mga pinaka-nakapapagod na araw sa aming buhay, at alam kong pareho kaming pagod, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Gayunpaman, may naramdaman akong kakaiba kay Rina. Tila may bumabagabag sa kanya na hindi niya sinasabi. "Rina, okay ka lang ba?" Tanong ko habang nililingon ko siya. Nakaupo siya sa isang malaking bato, hawak ang isang lumang libro na natagpuan namin sa isang abandonadong kubo kahapon. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga simbolo at salitang nakaukit sa pabalat ng libro. "Oo, okay lang ako," sagot niya, subalit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Iniisip ko lang kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa librong ito. Lumapit ako sa kanya at sinuri ang pahina na kanyang tinitignan. Ang mga letra ay tila lumang Tagalog, ngunit may halong kakaibang mga simbolo na hindi namin mawari. "Bakit kaya ito iniwan dito?" tanong ko. "At sino ang sumulat nito?" "Siguro may kinalaman ito sa mga nangyari sa isla," sagot ni Rina, habang ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa mga pahina na parang may hinahanap. "Kailangan nating malaman ang totoo." Habang binabasa ni Rina ang ilang bahagi ng libro, napansin ko ang isang maliit na papel na nakaipit sa pagitan ng mga pahina. Dahan-dahan ko itong kinuha at binuksan. Isa itong lumang mapa ng isla, ngunit may mga markang hindi ko maipaliwanag. May isang pulang X na nakaturo sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. "Rina, tingnan mo ito," sabi ko sabay abot sa kanya ng papel. Nabuhayan siya ng loob nang makita niya ang mapa. "Ito kaya ang susi sa mga lihim ng isla?" "Posible," sagot niya. May halong excitement at pag-aalinlangan. "Kailangan nating puntahan ito." Nagdesisyon kaming sundin ang mapa. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa lugar na tinutukoy ng pulang X, hindi maalis sa isip ko ang mga tanong. Ano ang matatagpuan namin doon? At bakit parang may humihila sa aming puntahan ito? Nakarating kami sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. Ang mga puno ay mas makapal at tila mas malamig ang hangin dito. Nang makita namin ang isang lumang kuweba, alam naming narating na namin ang lugar na nasa mapa. "Sigurado ka bang gusto mo itong pasukin?" tanong ni Rina, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Tumango ako. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Pumasok kami sa loob ng kuweba. Ang dilim ay bumalot sa amin, ngunit ang aming mga flashlight ay sapat na upang makita ang daan. Sa loob, may mga ukit sa dingding na kahawig ng mga simbolo sa libro. Ang mga ito'y tila nagsasalaysay ng isang kwento. Kwento ng isang sinaunang komunidad na minsang nanirahan sa isla. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang isang liwanag mula sa dulo ng kuweba. Nang marating namin ito, tumambad sa amin ang isang maliit na silid na puno ng mga sinaunang gamit at mga larawan. Isa sa mga larawan ay nagpakita ng dalawang bata na kahawig namin ni Rina. Napatigil kami sa pagkagulat. "Paano ito nangyari?" bulong ni Rina. "Bakit mukhang tayo ang nasa larawan?" Habang kami naguguluhan, biglang narinig namin ang mga yabag mula sa labas ng kuweba. May ibang tao na paparating. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking bato habang ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba. "Alam kong nandito kayo." Isang malamig na tinig ang dumagundong mula sa pinto ng kuweba. "Matagal ko na kayong hinihintay." Nagkatinginan kami ni Rina, parehong hindi makapaniwala sa naririnig. Sino ang taong ito at ano ang gusto niya sa amin?
Habang dahan-dahan niyang nilalapitan ang kinaroroonan namin, isang bagay ang naging malinaw. Ang lihim ng isla sa ulap ay higit pa sa inaakala namin. At kami ay bahagi ng kwentong ito na hindi pa nasusulat. Ito ba ang katapusan o simula ng aming pakikipagsapalaran? Wala kaming kasagutan. Ngunit ang lihim na ito ay nagbabadya ng isang katotohanan na maaaring magbago sa lahat ng alam namin tungkol sa aming pamilya at sa isla. Nang bumalik kami sa kubo pagkatapos ng nakakatakot na paglalakbay sa gubat, pakiramdam ko ay parang may mabigat na nakapatong sa aking mga balikat. Naroon pa rin ang malamlam na liwanag mula sa buwan na tila nakikisalo sa aming kaba. Si Miguel, ang pinsan kong palaging puno ng sigla, ay hindi na maalis ang kunot sa kanyang noo. Para kaming mga ibong nagtatago sa malamig na pugad habang ang hangin sa labas ay patuloy na humuhuni ng mahiwagang awit. Maya, may narinig ka bang kakaiba kanina sa gubat? Tanong ni Miguel habang binubuksan ang lumang radyo na nasa tabi ng lamesa. Ang radyo na iyon ang tanging koneksyon namin sa labas ng isla, sa ulap. Ngunit sa gabing ito, tila wala itong nais ibahagi sa amin. Marami, Miguel, parang may mga bulong na hindi ko maintindihan. At yung amoy bulok na hindi ko maipaliwanag. Sagot ko habang sinusubukang kalmahin ang aking sarili. Ang pag-iisip na may mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga puno ay nagdadala ng kakaibang lamig sa aking katawan. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Si Lolo Ben, ang aming tanging kasama sa isla, ay pumasok na may dalang basket ng prutas. Naku, mga apo, mukhang may nararamdaman kayong masama, ani Lolo habang dahan-dahang nilalapag ang basket sa lamesa. May kakaiba sa kanyang mga mata, parang may alam siya na hindi pa sinasabi sa amin. Lolo, ano ba talaga ang meron sa islang ito? Pakiramdam namin ni Miguel ay parang may mga matang nakatingin sa amin kanina. Tanong ko, umaasang may sagot siyang maibibigay sa aming mga katanungan. Tumigil si Lolo sa kanyang ginagawa at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang pagmumukha. May mga lihim na hindi mo pa dapat malaman, Maya. Pero sa tingin ko, oras na para ibahagi ko sa inyo ang isa sa mga ito. Sa paglapit ni Lolo sa nakasaradong lumang aparador, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kahon, tila gawa sa makalumang kahoy. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan ng isla, sabi ni Lolo habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang mapa at isang piraso ng papel na may nakasulat na mga salitang hindi ko naiintindihan. Maya, Miguel, ang islang ito ay may taglay na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na matagal nang itinatago ng ating pamilya. Ang mapa na ito ay magdadala sa inyo sa isang lugar kung saan ang mga lihim ay masisilayan ninyo, paliwanag ni Lolo habang nakatingin ng seryoso sa amin. Hindi ko alam kung ano ang iisipin, ngunit ang kapanabik-nabik na misteryo ay tila nag-ugat sa aming mga puso. Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi maikakaila ang kagustuhang malaman ang katotohanan. Pero, Lolo, paano namin ito magagamit? Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Miguel na sa kabila ng takot ay hindi maalis ang pag-usisa sa kanyang tinig. Bukas ng umaga, sundan ninyo ang landas na ipinapakita ng mapa. Huwag kayong mag-atubiling makinig sa paligid sapagkat may mga bulong na gagabay sa inyo, sabi ni Lolo na puno ng pag-iingat. Ngunit tandaan, huwag kayong magpapadala sa takot. Ang kapangyarihan ng isla ay nakasalalay sa inyong lakas ng loob. Nang bumalik kami sa aming mga higaan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaaring mangyari sa amin kinabukasan. Ang mga bulong sa gubat, ang mahiwagang amoy, at ngayon ang lumang mapa,
Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking palaisipan na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang unti-unting kinakain ng antok ang aking pagod na katawan, bigla kong narinig ang isang pamilyar na tunog. Isang tunog na narinig ko rin kanina sa gubat. Parang may mga hakbang na papalapit sa aming kubo, mabigat at puno ng layunin. Tumayo ako, sinubukang silipin ang labas sa pamamagitan ng maliit na bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong anino. Isang malaking anino na hindi ko maipaliwanag ang hugis. Hindi ito tao, hindi ito hayop, para itong isang nilalang mula sa ibang mundo. Sa paggalaw nito, biglang naglaho ang anino sa dilim ng gabi. Miguel, may nakita ka bang kakaiba? Tanong ko sa kanya. Ngunit siya ay tulog na tulog, tila wala nang alam sa nangyayari. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa loob ng kubo. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkatakot na nakapagpatayo sa aking mga balahibo. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng isla? At sino o ano ang mga nilalang na nagmamasid sa amin? Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami susuko sa pag-usisa. Ang bukas ay may dalang bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang mga misteryo na patuloy na susubok sa aming katatagan. Nang bumalik kami sa batong daanan patungo sa isla, ang hangin ay tila mas malamig kaysa kanina. Ang hamog ay nagsimulang bumalot sa paligid. Mistulang kumot ng misteryo na nagtatago ng mga lihim sa likod ng bawat anino. Magkasama kaming magpinsang sina Lira at Darren, parehong may kabang, hindi maipaliwanag, habang minamasdan ng kislap ng tubig na tila may sariling buhay. Lira, sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Darren. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Hindi ko rin siya masisisi. Ang isla sa ulap ay tila may kakaibang aura. Isang pangakong puno ng hiwaga at panganib. Oo, Darren, hindi ba't ito rin ang gusto mong malaman? Ang lihim ng ating pamilya ay tila nakatago rito. Hindi natin ito dapat palampasin. Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob naming pareho. Ngunit sa likod ng aking isipan, may mga tanong na patuloy na bumabalik. Ano nga bang lihim ang naghihintay sa amin sa islang ito? Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mga yapak namin sa batuhan ay nag-echo at bawat tunog ay parang nagdadala ng babala. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang lumang bahay na tila nilulumot na ng panahon. Ang mga bintana nito ay parang mga mata na nagmamasid at ang pintuan ay nag-aanyaya ng pagpasok sa isang mundo na puno ng tanong. Darren, tingnan mo iyon, bulalas ko habang itinuturo ang bahay. Ang kanyang tingin ay mabilis na bumaling sa direksyong itinuturo ko at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba, ito ang lugar na hinahanap natin? Tanong niya, puno ng pagdududa. Naglakad kami papunta sa bahay, ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin palapit sa hindi maipaliwanag na misteryo nito. Pagdating namin sa pintuan, naramdaman ko ang bigat ng oras na tila bumabalot sa paligid. Binuksan namin ang pinto ng dahan-dahan at ang tunog nito ay parang panaguhoy ng nakaraan. Sa loob, ang bahay ay puno ng alikabok at anino. Ang mga lumang kasangkapan ay tila mga bantay ng mga alaala. Sa isang sulok, may nakatayong lumang aparador. Lumapit kami dito at nang buksan ni Darren ang pinto ng aparador, isang kahon na gawa sa kahoy ang nabunyag. Lira, tingnan mo ito, parang may laman, sabi ni Darren. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na parang sa wakas ay makakahanap kami ng kasagutan. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon at binuksan ito. Sa loob, may mga lumang larawan at sulat. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng lolo namin kasama ang isang taong hindi namin kilala sa parehong isla na ito. Ang sulat naman ay naglalaman ng mga salitang tila palihim na nakasulat, mga pangako at babala. Darren, parang may ibang tao pa nakasangkot ang lolo natin. Bulong ko habang binabasa ang mga sulat. Ang mga salitang nakasulat
ay tila isang kwento na nag-uugnay sa amin sa isang nakaraan na hindi namin alam. Habang abala kami sa pagbasa, naramdaman namin ang bahagyang paggalaw ng hangin sa paligid. Ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw at ang malamig na hangin ay nagdala ng kakaibang amoy, isang pahiwatig ng panganib na hindi maipaliwanag. Bigla, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa labas. Mabilis kaming nagtinginan ni Darren, ang aming mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sino ang narito? Ang isla ay dapat na walang tao, ngunit ang mga yabag ay tila papalapit. Lira, kailangan nating umalis. Bulong ni Darren, ang takot ay kitang-kita sa kanyang muka. Ngunit bago kami makagalaw, ang pinto ay bumukas ng marahas at isang lalaking hindi namin kilala ang pumasok. Hindi ko alam ang gagawin. Nakatitig lang kami sa kanya, ang puso ko'y tila huminto. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang libro. Ang parehong libro na nakita namin sa mga larawan. Hindi kayo dapat narito, sabi niya. Ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. Ang lihim ng pamilyang ito ay hindi dapat malaman ng iba. Ang aming mga katawan ay nanigas sa takot. Sino siya? Bakit siya narito? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa pag-ikot sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. At sa isang iglap, ang lalaki ay lumapit at itinaas ang libro. Tila magbubukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang kabanata na puno ng mga panganib at hindi inaasahang mga pagkakatuklas. Sa pagtaas ng libro, biglang nagbago ang lahat at ang mundo ay tila bumaliktad. Sa likod ng kanyang mga mata ay may lihim na hindi namin inaasahan. Isang twist na magbabago sa aming tadhana magpakailanman. Sa pagdating ng gabi, ang kalangitan ay tila isang malaking telang itim na tanging mga bituin lamang ang naglalagay ng liwanag. Ang katahimikan ng isla ay nakabibingi, ang tanging naririnig ko lamang ay ang bahagyang agos ng alon na humahampas sa dalampasigan. Nasa kampamento kami ni Pia, ang pinsan kong kasamang maglakbay sa misteryosong pulo na ito. Sa paligid namin ay mga puno ng niyog na tila mga bantay na nagmamasid sa bawat kilos namin. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa kuweba? Tanong ni Pia habang nag-aayos ng aming mga gamit. Luminga siya sa paligid, tila ba may inaasahang lumitaw mula sa dilim. Hindi ko rin alam, sagot ko, sinisikap na itago ang kaba sa aking boses. Pero halatang may nais ipahiwatig ang mga ito. Parang may mensahe na gustong ipaabot sa atin. Habang nag-uusap kami, hindi ko mapigilang maalala ang nakita naming mga ukit sa loob ng kuweba kaninang umaga. Ang mga simbolong iyon ay tila mga sinaunang hieroglyphs na hindi ko mawari ang kahulugan. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang malaking ukit ng isang mata na nakatingin sa amin, na para bang binabantayan ang bawat galaw namin. Naputol ang aming usapan nang marinig namin ang isang kaluskos mula sa kakahuyan. Napatayo ako bigla, dinig ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Ano yon? Bulong ko kay Pia na ngayon ay nakatingin din sa direksyon ng tunog. Sa gilid ng aming paningin, may aninong gumagalaw. Agad kaming nagtakbuhan papalayo, dala ang aming mga gamit. Napadpad kami sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin napupuntahan. Lalong lumakas ang kaba ko nang makita ang isang lumang kubo na natatakpan ng mga baging at lumot. Sa kabila ng takot, tila hinihila kami ng kuryosidad papasok sa loob. Pinihit ni Pia ang sirang pinto. Sa loob, nakita namin ang isang maliit na silid na puno ng alikabok at mga gamit na hindi na nagagalaw sa tagal ng panahon. Sa isang mesa may nakapatong na lumang journal. Sa kabila ng takot, kinuha ko ito at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na tila diary ng isang tao na minsang nanirahan dito. Basahin mo,
utos ni Pia habang sinisilip ang paligid. Nagsimula akong magbasa ng malakas. Enero 12, 1978. Muli kong nakita ang mga simbolo sa aking panaginip. Ang mata, ang misteryosong mata, ay patuloy na nagmamasid. Sinabi nila na ito ang susi sa lahat ng lihim ng isla. Ang mata! Sabay kaming sinabi ni Pia, sabay tingin sa isa't isa. Tila nagkaroon kami ng kakaibang koneksyon sa taong ito na sa kabila ng mga taon ay nagbigay sa amin ng pahiwatig. Habang patuloy akong nagbabasa, nalaman namin na ang taong ito ay tila nababaliw sa mga simbolo at sa mahiwagang mata. Sinasabi sa journal na ang mata ay may kapangyarihang nakatago sa ilalim ng isla, isang bagay na nagdudulot ng takot at pagkauhaw sa kapangyarihan sa sino mang makakita nito. Naputol ang aking pagbasa nang biglang may marinig kaming boses mula sa labas ng kubo. Sino kayo? Isang malalim na boses na nagmumula sa dilim. Napatigil kami ni Pia, sabay lingon sa direksyon ng boses. Naglakad ito papalapit at sa liwanag ng buwan, nakita namin ang isang matandang lalaking may hawak na lampara. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan at ang kanyang mga mata ay tila may alam na lihim na hindi namin mauunawaan. Ako si Mang Tano, sabi niya habang tinataas ang lampara para mas makita kami. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating ninyo. Hinihintay? Tanong ni Pia, hindi maikubli ang pagtataka sa kanyang boses. Bakit ninyo kami hinihintay? Ang mata, sabi niya, kayo ang mga pinili ng isla. Kayo ang magwawakas sa sumpa nito. Napalunok ako, hindi makapaniwala sa sinasabi ng matanda. Hindi namin alam kung paniniwalaan ba namin siya o hindi. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila tumama sa aming kalooban. Sa puntong ito, ang takot at misteryo ay nagtataglay ng kakaibang puwersa na humihigop sa amin papalapit sa katotohanan. Ngunit mag-ingat kayo, babala ni Mang Tano. Hindi lahat ng lihim ay dapat tuklasin. Ang mata ay may kapangyarihang hindi ninyo inaasahan. Sa likod ng kanyang mga salita ay may banta at pangako ng isang bagay na higit pa sa aming imahinasyon. Sa oras na iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang landas na aming tatahakin ay puno ng panganib at hiwaga. Ngunit bago pa man namin matanong si Mang Tano ng higit pa, isang malakas na ingay ang pumuno sa paligid at ang lupa ay tila gumalaw. Sa isang iglap, naglaho si Mang Tano at ang kubo ay parang hindi pa namin napasok kailanman. Napatingin kami ni Pia sa isa't isa, puno ng takot at pagtataka. Ano ang tunay na lihim ng isla? At ano ang papel namin sa lahat ng ito? Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming alamin ang katotohanan. Ngunit paano kung ang katotohanan ang siya mismong sumpa? Nang gabing iyon, hindi ko maiwaksi ang kabang bumabalot sa aking puso. Kami ng pinsan kong si Lila ay magkasamang nakaupo sa lumang kubo, ang aming kanlungan sa gitna ng mahiwagang isla sa ulap. Sa kabila ng nakabibinging katahimikan ng gabi, tila may kung anong bulong ang hatid ng malamig na hangin, na parang may nais itong iparating sa amin. Lila, bulong ko habang nakatingin sa mga bituin. Hindi ba tila may kakaiba sa lugar na ito? Parang may mga matang nagmamasid sa atin. Oo, nararamdaman ko rin iyon, sagot ni Lila. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na tinig. Pero hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa takot o dahil sa mga lihim na ating natuklasan. Matapos naming matuklasan ang lumang mapa sa ilalim ng sahig ng kubo, mas naging palaisipan sa amin kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng aming pagkakapadpad sa isla. Ang mapa ay tila may itinatagong daan, ngunit ang mga simbolo at marka ay hindi namin mawari. Siguro, sabi ko, kailangan nating sundan ang mapa. Baka ito ang susi sa mga kasagutan. Kahit may pag-aalinlangan, nagpasya kaming maglakbay kinabukasan. Sa unang sinag ng araw, tinahak namin ang landas na itinuro ng mapa. Habang naglalakad, hindi maalis sa aking isip ang mga kwento ng aming lolo tungkol sa isang sinaunang kayamanan
na itinago ng mga ninuno sa isla. Kung totoo man ang mga kwento ni Lolo, baka ito na ang pagkakataon natin para patunayan iyon, ani Lila, na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit habang papalapit kami sa gitna ng isla, unti-unti naming naramdaman ang pagbigat ng hangin. May kung anong puwersang humihila sa amin, na tila ba may hindi nakikitang pader na nakaharang sa aming daraanan. Pinigil ko ang aking paghinga, umaasang magpatuloy sa kabila ng mga balakid. Biglang bumigat ang paligid. Ang dati maliwanag na kalangitan ay napalitan ng makakapal na ulap, parang isang bangungot na unti-unting bumabalot sa aming kamalayan. Lila, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Oo, parang may presensya, sagot niya habang mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Isang lumang estatwa ang nakatayo sa gitna ng isang clearing. Ang mga mata nito'y tila sumusunod sa bawat kilos namin. Mula sa likod nito, narinig namin ang isang mababang boses. Sino ang nangangahas na pumasok sa aking teritoryo? Wika ng tinig, malamig at puno ng autoridad. Nagkatinginan kami ni Lila, alam naming hindi na kami makakabalik pa. Kailangan naming harapin ang anuman o sinuman ang nasa likod ng tinig na iyon. Mga apo kami ni Lolo Andoy, sagot ko. Kahit nanginginig ang boses, naghahanap kami ng kasagutan sa mga lihim ng isla. Tumahimik ang paligid at sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang oras. Pagkatapos narinig namin ang isang malalim na buntong hininga mula sa estatwa. Kung gayon, dapat kayong maging handa sa mga katotohanang hindi ninyo inaasahan. Wika ng tinig. Ang isla ay puno ng mga lihim at hindi lahat ng ito ay kanais-nais. Sa isang iglap, bumukas ang lupa sa harap ng estatwa at bumungad sa amin ang isang madilim na lagusan. Ang hangin mula rito ay malamig at tila puno ng mga alaala ng nakaraan. Dito nagtatapos ang inyong paglalakbay, sabi ng tinig. Ngunit dito rin nagsisimula ang inyong bagong kabanata. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa lagusan. Habang unti-unti kaming nilalamon ng dilim, naramdaman ko ang pag-alab ng aking puso. Takot at pag-asa ang bumabalot sa akin, ngunit alam kong kailangan naming ituloy ang laban. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakad, biglang nawala si Lila sa aking tabi. Sa aking paglingon, isang pulang liwanag ang bumalot sa kanya at siya'y nawala sa aking paningin. Lila, sigaw ko, ngunit walang tugon. Ang lagusan ay biglang bumalik sa dati, na parang walang nangyari. Ako'y nag-iisa at sa aking harapan ay isang pinto na naglalaman ng mga sagot at marahil ay mga bagong tanong. Kailangan kong ipagpatuloy ang paglalakbay. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong ang pagkawala ni Lila ay bahagi ng mas malalim na palaisipan ng isla. Sa aking paglapit sa pinto, may kakaibang init akong naramdaman mula rito, na tila ba ito'y buhay at naghihintay sa akin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga lihim ng isla ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa mga koneksyon at pagdurusa ng mga nakaraan. At sa paghawak ko sa seradura, alam kong wala nang balikan pa. Ang pinto ay unti-unting bumukas at ako'y lumakad papasok sa isang mundo ng mga lihim na sa wakas ay matutuklasan. Habang unti-unting lumubog ang araw sa likod ng mga ulap, na tila nag-aalab sa mga kulay ng pula at kahel, kami ni Marco ay tahimik na naglalakad sa makipot na daan papunta sa pook na matagal na naming iniiwasan. Ang isla sa ulap ay tila misteryosong lumulutang sa gitna ng karagatan at sa aming paglalakbay, hindi maalis sa isip ko ang kwento ng mga matatanda tungkol sa isang lihim na nakalibing dito. Isang lihim na nagdadala ng takot sa sinumang magtangkang maghukay. Nakakaramdam ka ba ng kakaiba, Ana? Tanong ni Marco, na tila may pangamba sa tinig. Tumango ako. Oo, parang may malamig na hangin na bumabalot sa atin, kahit na mainit naman ang panahon.
Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang bigat ng aming misyon. Ang lihim na ito ay hindi basta-basta lang. Sinasabi ng mga matatanda na ito ang dahilan kung bakit may mga nawawala sa isla. Nang marating namin ang gilid ng isang talampas, huminto kami. Narito ang lugar na binanggit ng aming lolo, isang lumang puno ng balete na may ugat na tila mga bisig ng multo na kayakap sa lupa. Bakit kaya dito mismo? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid. May sinabi si Lolo na dito raw nakalibing ang isang bagay na ninanais ng marami. Pero kinatatakutan din, sagot ni Marco. Nagsimula kaming maghukay gamit ang maliit na pala na dala namin. Bawat lusong ng pala sa lupa ay tila bumibigat sa aking dibdib. Sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang matuklasan ang katotohanan na matagal nang bumabagabag sa amin. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang may tumunog na parang bakal na tinamaan ng pala ni Marco. Nagkatinginan kami, parehong kinakabahan at sabik. Dito na iyon, sabi niya habang patuloy na inaalis ang lupa sa ibabaw. Unti-unti ay lumitaw ang isang lumang kahon na yari sa bakal. May mga nakaukit na simbolo sa ibabaw nito na hindi namin mawari ang kahulugan. Nakaramdam ako ng kilabot habang pinupunasan ko ang alikabok dito. Sigurado ka bang bubuksan natin ito? Tanong ko habang ang aking mga kamay ay nanginginig. Kailangan nating malaman, sagot ni Marco, bagamat may pag-aalangan sa kanyang tinig. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, may isang piraso ng papel na tila sinauna na at isang maliit na sako na may laman ng mga alahas. Ngunit higit sa lahat, ang papel ang umagaw ng aming pansin. Habang binabasa ni Marco ang nakasulat dito, napansin kong nagbago ang kanyang ekspresyon. Ana, ito'y isang babala. Isang sumpa na nakaukit pa sa papel. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang ang kaba ko'y lalo pang lumalakas. Ang sinumang magtangkang kumuha sa mga alahas na ito ay susumpain. Sila'y hindi na makakabalik mula sa isla. Biglang nagdilim ang paligid at isang malakas na hangin ang bumalot sa amin. Ang mga dahon ng balete ay tila nagsasayaw sa hangin at ang mga anino ay tila gumagalaw sa sarili nilang buhay. Mabilis naming binalik ang mga alahas sa kahon at isinara ito. Ngunit sa aming paglingon, may nakita kaming anino ng isang tao sa di kalayuan. Tila ito'y nakamasid sa amin, hindi gumagalaw. Marco, umalis na tayo, sabi ko, habang hinahatak siya palayo. Ngunit sa pagtakbo namin, naramdaman namin na ang anino ay tila sumusunod sa amin. Ang aming mga hakbang ay naging mas mabilis, ang aming mga puso ay tila sasabog sa kaba. Nang marating namin ang bangka, agad kaming sumakay at nagsagwan palayo sa isla. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang lingunin ang pampang. Ang anino ay naroroon pa rin, nakatayo at nakatingin sa amin habang unti-unti kaming nawawala sa kanyang paningin. Habang tahimik na naglalayag palayo, ramdam ko ang bigat ng nangyari. Hindi lang takot ang bumabalot sa amin, kundi ang mas malalim na misteryo na hatid ng isla. Ano pa nga ba ang lihim na aming natuklasan at paano ito makakaapekto sa aming kinabukasan? Pagdating namin sa Pampang, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang isla ay may hawak na lihim na hindi basta-basta magpapatahimik. At sa kabila ng lahat, isa lang ang tiyak ko, babalik kami ni Marco. Hindi para sa mga alahas, kundi para sa katotohanan na matagal nang nakabaon sa isla sa ulap. Hindi ko rin maiwasang isipin ang anino. Sino o ano nga ba iyon? At bakit parang may mas malalim pa itong sinasabi na hindi namin nauunawaan? Sa mga sumunod na araw, ang mga tanong na ito ang patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ngunit alam ko, sa kabila ng takot, ang lihim ay maghihintay pa rin sa amin, handang magpakilala sa tamang panahon. Hindi ko na alam kung ilang araw na kaming naglalakad sa loob ng kagubatan ng isla sa ulap.
Mula nang masumpungan namin ang lumang mapa sa baul ng lola, tila ba tinatawag kami ng isla. Ang bawat hakbang namin sa makakapal na damo ay tila ba isang hakbang palapit sa isang sikreto na matagal nang nagkukubli sa aming pamilya. Si Ian, ang pinsan kong matagal nang hindi nakikita, ay naging katuwang ko sa kakaibang pakikipagsapalaran na ito. Sa kabila ng aming paminsang pagtatalo, hindi ko maitatanggi na mayroong hindi maipaliwanag na tapang sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang determinasyon ang naging gabay namin sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nakita mo ba iyon? Tanong niya habang itinuturo ang isang kakaibang marka sa puno. Parang hugis isang mata na nakatitig sa amin. Oo, parang may gustong ipahiwatig ang mga simbolo. Sagot ko habang pilit na binabasa ang mga palatandaan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, palalim ng palalim. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang tunog ng mga kuliglig ay tila ba bumubuo ng isang misteryosong himig. Hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na pinaliligiran ng mga puno na singtaas ng mga gusali sa siyudad. Sa gitna nito ay may isang maliit na kubo, halos hindi na makita sa kakapalan ng mga dahon. Dito yata nagsisimula ang lahat, wika ni Ian habang unti-unting lumalapit sa kubo. Kahit pa may kaba, sinundan ko siya. Ang pinto ng kubo ay bahagyang nakabukas, tila ba inaanyayahan kami na pumasok. Sa loob, nagkalat ang mga lumang gamit, mga libro na tila ba hindi na nababasa ng sinuman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang isang bagay ang umagaw ng aming pansin. Isang lumang larawan ng mga magulang namin noong bata pa sila, nakasulat sa likod ang sa isla nagsisimula ang lahat. Biglang kumulog sa labas, ang langit ay biglang nagdilim. Napansin ko na ang kubo ay tila ba nanginginig sa bawat kulog na tila ba sumusunod sa ritmo ng aming mga puso. May kailangan tayong malaman dito. Hindi ito basta kwento lang. Ani Ian habang hawak ang larawan. May dahilan kung bakit tayo nandito. Sa isang sulok ng kubo ay may lumang aparador. Binuksan ko ito at sa loob ay may isang kahon na yari sa kahoy. Nang buksan ko ito, bumungad sa amin ang isang sinaunang diary. Ang mga pahina nito ay puno ng mga tala at mga guhit ng mapa ng isla. Isa sa mga pahina ay may nakasulat, ang lihim ay nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa? Tanong ko, habang pilit na inuunawa ang kahulugan nito. Baka may daan palabas sa isla sa ilalim ng lupa, sagot ni Ian, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nagpatuloy kami sa pagbasa habang ang hangin sa loob ng kubo ay tila nagiging mas mabigat. Parang may presensya na hindi namin maipaliwanag. Sa huling pahina ng diary, may nakasulat na mga salitang tila ba dumagundong sa aming mga kaisipan. Ang takot ay hindi lamang sa dilim, kundi sa liwanag na hindi mo pa nakikita. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Sa likod nito ay isang matandang lalaki na tila ba nagmula sa wala. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang presensya ay tila ba isang piraso ng puzzle na matagal na naming hinahanap. Alam ko kung ano ang hinahanap ninyo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila ba nag-echo sa loob ng kubo. Ngunit bago ninyo ito makuha, kailangan ninyong harapin ang takot na matagal nang nagkukubli sa inyong pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang ang lahat ng pinaniwalaan ko ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Napatingin ako kay Ian at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot at pag-asa. May daan sa ilalim ng lupa na magdadala sa inyo sa lihim ng isla. Ngunit tandaan, hindi lahat ng liwanag ay nagpapalaya. Ang iba ay nagtatago ng mas malalim na kadiliman. Patuloy ng matanda. Napalunok ako. Ang sinabi niya ay tila ba isang babala, isang paalala na ang bawat hakbang namin ay may kapalit. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan namin itong harapin. Handa ka na ba?
Tanong ni Ian habang ang ulan sa labas ay bumuhos na tila ba isang pagsalubong sa bagong yugto ng aming paglalakbay. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa at bago pa man namin maunawaan kung ano ang nangyayari, bigla kaming nilamon ng dilim na hindi namin inaasahan. Sa huli, ang isla ay hindi lamang isang lugar, kundi isang piraso ng aming kasaysayan na muli naming bubuuin. Ngunit ang tanong, ano ang lihim na nakatago sa ilalim ng lupa at ano ang kapalit ng aming paglalakbay? Ako si Ria at kasama ko ang pinsan kong si Marco. Sa ilang araw na pamamalagi namin sa isla sa ulap, ay tila mas lumalalim ang misteryo na bumabalot sa lugar. Nagsimula ito sa isang simpleng bakasyon na nauwi sa pagkatuklas sa mga lihim na hindi namin inaasahan. Matapos ang mga kaganapan sa lumang lighthouse kung saan natagpuan namin ang mga sinaunang dokumento, nagdesisyon kaming bumalik sa maliit na kubo kung saan kami pansamantalang naninirahan. Ngunit sa pagbalik namin ay iba ang aming nadatnan. Ang kubo ay tila nilamon ng kadiliman. Ang dating maliwanag na paligid nito ay ngayon ay nababalot ng malamlam na ulap na tila umuusok mula sa lupa. Marco, may kakaiba dito, bulong ko, habang palapit kami sa pintuan. Nagkatinginan kami, alam namin na hindi namin maaaring talikuran ang lugar na ito nang walang mas malinaw na kasagutan. Sa kabila ng takot, kailangan naming ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Pagpasok namin sa loob ng kubo, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga bintana ay sarado, ngunit tila may presensya ng kung anong hindi nakikita. Biglang kumislap ang ilaw mula sa isang lumang gasera na nakatayo sa lamesa. Hindi natin ito iniwan na nakasindi, ano? Tanong ni Marco. Umiling ako. Hindi, siguradong pinatay natin ito bago umalis. Ang gasera ay tila isang palatandaan. Lumapit kami at sa ilalim nito'y may natagpuan kaming isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa loob nito ay may isang kumpol ng mga lumang litrato. Ang mga ito ay tila mga larawan ng isla at sa bawat isa'y may nakasulat na mga pangalan at petsa. Ria, tingnan mo ito, sabi ni Marco habang hawak ang isang litrato ng isang lumang barko na nakadaong sa pampang. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang isang pangalang hindi pamilyar sa amin, Alejandro. Habang tinitingnan namin ang mga litrato, natuklasan namin na ang mga ito ay mga dokumento ng mga taong nanirahan o dumaan sa isla sa nakaraang panahon. Sa likod ng bawat litrato ay may mga tala tungkol sa kanilang mga ginawa sa isla, na tila isang journal ng bawat pagbisita. Ngunit ang kakaiba, sa bandang huli ng bawat tala ay may nakasulat na nawala sa ulap. Maaari kaya ang mga taong ito ay may kinalaman sa misteryo ng isla? Tanong ni Marco habang sinisipat ang bawat detalye ng litrato. Hindi namin alam ang kasagutan, ngunit ang mga litrato ay tila bahagi ng mas malaking puzzle na kailangan naming buuin. Ang bawat piraso ay may kwento, at ang bawat kwento ay may lihim na kailangan naming tuklasin. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas. Agad kaming nagtayuan, ang puso ko'y bumibilis ang tibok sa kaba. Lumabas kami ng kubo, ngunit wala kaming nakita. Ang paligid ay tahimik, maliban sa marahang pag-agos ng hangin sa mga dahon ng mga puno. Marco, narinig mo rin ba iyon? Tanong ko habang palingalinga sa paligid. Oo, ngunit mukhang wala namang tao, sagot niya habang patuloy ang pag-iikot ng kanyang mga mata sa paligid. Ngunit sa isang sulok ng aming mata, may nakita kaming anino na dumaan sa gilid ng kubo. Agad kaming tumakbo papunta rito, ngunit sa aming pagdating ay wala kaming nadatnan. Sa halip, may nakita kaming isang piraso ng papel na nakalapag sa lupa. Pinulot ko ito at binasa. Sa ilalim ng dagat, ang mga lihim ay buhay, hanapin ang daan. Napatingin kami sa isa't isa. Alam naming ito ay isang panibagong pahiwatig. Ang dagat na bumabalot sa isla ay tila may itinatagong kasagutan.
Ngunit paano namin ito matutuklasan? Ria, kailangan nating bumaba sa baybayin at tingnan kung ano ang maaari nating makita sa ilalim ng dagat, sabi ni Marco, na tila nakabuo na ng plano. Tumango ako, alam kong ito lamang ang paraan upang makuha ang kasagutan sa mga tanong na matagal na naming hinahanap. Ngunit habang papalayo kami, biglang may narinig kaming tunog ng isang lumang kampana mula sa lighthouse. Napalingon kami at sa tuktok nito ay may nakita kaming hugis ng isang tao. Ang kanyang silweta ay nakatayo roon, nakatingin sa amin at sa kanyang kamay ay may hawak na isang bagay na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, naisip kong kailangan naming malaman kung sino ang taong ito. Siya ang susi sa lahat ng ito, sa mga lihim na bumabalot sa isla. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot at sa likod ng takot na ito ay may lihim na naghihintay na mabunyag. Nagkatinginan kami ni Marco at alam namin na ang aming susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa mas malalim na misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asam na mabunyag ang katotohanan ay nagbigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang darating. Ang pahiwatig ay isa lamang simula. Sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng mga ulap, ang mga lihim ay buhay at kami ang magtatanggal ng talukbong nito. Sa kabila ng makapal na ulap na bumabalot sa isla, ang mga alingawngaw ng aming mga yapak ay tila sinasabayan ng mga bulong ng hangin. Si Carlo, ang pinsan kong laging puno ng sigla, ay tila nag-iba. Ang kanyang mga matay may bahid ng kaba na hindi ko pa nakita dati. Pareho kaming may nararamdaman na kakaiba sa hangin, na tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Lia, sigurado ka bang dito dapat tayo dumaan? Tanong ni Carlo habang sinisilip ang mapa na natagpuan namin sa lumang baul sa kubo ng lolo. Parang mali yata ang landas na ito. Napatingin ako sa paligid. Ang mga puno ay parang mga higanting nakatayo, nagbabantay sa kanilang kaharian. Ang bawat tunog, mula sa kaluskos ng mga dahon hanggang sa pagtilaok ng mga ibon, ay nagdadala ng mensahe na hindi namin maunawaan. Subalit, sa kabila ng takot, may kakaibang puwersa na nagtutulak sa amin na magpatuloy. Carlo, ito ang daan na tinuro sa atin ng mapa. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon, sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob namin. Malapit na tayo sa dulo ng isla at doon natin matutuklasan ang sikreto ng lolo. Ang hangin ay biglang lumakas, tila ba may gustong iparating sa amin. Sa mga ganitong sandali, ang mga alaala ng aming kabataan ay bumabalik. Mga araw ng paglalaro, pagtawa at mga pangakong walang iwanan. Ngunit ngayon, ang mga pangakong iyon ay sinubok ng takot na hindi namin inaasahan. Nagpatuloy kami sa paglakad, pilit na nilalabanan ang takot na bumabalot sa aming mga puso. Hanggang sa narating namin ang isang kalyeng patungo sa isang lumang tulay. Ang tulay ay yari sa kahoy, ang mga higanteng ugat ay parang mga daliring kumakapit sa mga gilid nito. Sa ilalim nito ay ang bangin na tila walang hanggan ang lalim. Lia, kailangan ba talaga nating tumawid dito? Tanong ni Carlo habang pilit na iniwasan ang mabaluktot na kahoy na tila banta sa aming kaligtasan. Oh, Carlo, ito lang ang daan patungo sa kabilang bahagi ng isla. Walang ibang paraan, sagot ko, kahit pa ang loob ko ay nag-aalanganin din. Sa bawat hakbang naming papunta sa tulay, ang tibok ng puso ko'y bumibilis. Ang mga galit na hampas ng hangin ay parang mga babala. Subalit, sa gitna ng aming pagdadalawang isip, ang isang matandang boses ay nagparinig mula sa likuran. Hindi kayo dapat naririto. Napalingon kami ni Carlo at nakita namin ang isang matandang lalaki. Ang kanyang damit ay tila bahagi na ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang presensya ay may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Lolo? Tanong ko,
hindi makapaniwala sa aming nakikita. Hindi kayo dapat naririto, ulit ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng awa at babala. Ang isla sa ulap ay may lihim na hindi dapat malaman ng kahit sino. Pero lolo, kailangan naming malaman ng sikreto. Ito ang tanging paraan para maintindihan namin ang lahat ng nangyari sa pamilya natin, sagot ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Naglakad ang matanda palapit sa amin at ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang mensahe. Nang siya ay makalapit na, nagbigay siya ng isang lumang piraso ng papel na may nakasulat na kakaibang simbolo. Ang simbolong ito ay ang susi sa lahat ng lihim ng isla. Subalit, kailangan ninyong mag-ingat sa inyong mga susunod na hakbang, sabi ng matanda habang inaabot sa amin ang papel. May mga bagay na hindi dapat basta-basta nalalaman. Habang hawak ko ang papel, ang pakiramdam ng misteryo at tensyon ay lalo pang lumalim. Sa kabila ng lahat ng babala, ang kagustuhan naming malaman ang katotohanan ay mas matimbang. Nagpasya kaming magpatuloy, ngunit sa bawat hakbang namin sa tulay, ang hangin ay lalong lumakas na tila ba may gustong iparating. Hanggang sa biglang bumigay ang isang bahagi ng tulay. Ang sigaw namin ni Carlo ay umalingaw-ngaw sa hangin at ang kahoy na tulay ay nagsimula ng maghiwalay. Sa gitna ng kaguluhan, ang papel na hawak ko ay nahulog at tinangay ng hangin papunta sa bangin. Carlo, tumakbo, sigaw ko habang pilit na kumakapit sa mga natitirang bahagi ng tulay. Ngunit bago pa kami makaalis, isang aninong hindi namin inaasahang darating ang nagpakita sa likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng panganib. Hindi kayo makakaalis ng buhay, bulong ng anino, habang ang kanyang mga kamay ay nag-aalok ng pangako ng kapahamakan. At doon, sa gitna ng tulay na nagkakawatak-watak, kami ay naiwan na nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan.